Hi guys! Welcome dito sa The Sun Sorrow. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. The Lord of the Shadows. Merong nagmamanman sa'yo, merong nagtatago. Basta nag-hide siya para hindi siya makita, para hindi mo siya makita. And pinapasundan ka din niya. Pag pupunta ka sa malayo, pinapasundan ka niya. Meron siyang pinapasunod sa iyo para bang, something na dark, ayun, nakatalokbong, zero witch yan siya. Itong si Queen of Wands na insecure. Puno ng insecurities, hindi siya attractive, hindi siya positive, hindi siya, baliktaran ng Queen of Wands. Puno ng insecurities to, na-insecure yan sa'yo, or nainggit pati yan sa'yo, si Queen of Wands na yan. Dahil na-insecure siya sa'yo guys, naiinggit pati siya sa'yo, kaya bitter siya, cold, unemotional, no? Para bang napaka-cold ng puso niya pagdating sa'yo, napaka-cold niya, galit siya sa'yo kasi naiinggit siya sa'yo. Yung galit na galit siya sa'yo, inoobserbahan ka niya, na nakamasid siya na, kasi evil ito. Itim, oh. Itim, so evil ito na klase ng tao o kung ano man nila lang. Tao ba to si Queen of Wands na naiinggit sa'yo? Pwede ha. Ewan ko saan nauna doon. Litin ko. Dalawa. Para nauna ngayon dito eh. Pwedeng tao yan siya. No, wag na lang ulitin. Kung tao man o kung ano nila lang yun. Pwedeng nauna nga yung ano. Oo, maaaring tao yun. Parang nauna yung bagsak nito eh. Ito. So, tao yun siya. Kung tao man o kung ano nila lang, ayoko nang ano yun. Nainggit siya sa'yo. Matindi inggit niya sa'yo. Yan. Tapos, meron siyang ano, meron siyang ano, parang pinapasundan niya. Meron siyang pinapasunod sa'yo na alagad niya o meron siyang pinapasunod sa'yo. Tingnan natin. Wala. Wala naman siyang pinapasunod sa'yo. Butterfly to show, ibig sabihin, parang nakikita niyang nagtatransform ka, na naging butterfly ka na. Yung ganun ba? Nagreklamo na naman si batang reklamador. Bakit nagagalit? Ha? Bakit nagagalit ang aming baby? Ha? Ano ko dumungal? Shush! Gustong-gusto na si Arka mainit. Awa, wala. I-display ka lang na video. Ay, umihingi ang baby ko. Dimension mo siya. Ayan siya guys. Nakikita niya kasi nagtatransform ka. Parang kung dati ay parang kang parang uod, no, na like larvae o cocoon, no, parang gano'n, parang natutulog ka lang, parang capable, gano'n. Ngayon ay capable ka na parang you're capable to fly, gano'n, you are capable to be free, no, and capable to reach your goals in life o yung dreams mo in life, na kaya mo nang lumipad, no, and ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay, kaya mo nang abutin yung mga dreams mo in life kasi parang may pakpak ka na, yung gano'n ba, yun nakikita niya. So nainggit siya sa'yo, inggit siya sa'yo, itong taong to. And gustong-gusto kanyang atakihin, no? Buo yung loob niya na atakihin ka niya, no? Atakihin ka daw niya. Dahil na-insecure at nainggit talaga siya sa'yo. O inggit tira, evil yan. Kasi inggit tira siya. Mga atake siya dahil sa inggit niya sa'yo. There is someone na evil. Kasi driven ng inggit niya pati yan. Malaking sa'yo na evil yung tao na yan.
Naiingit siya, gusto kanya atakihin, o gawan kanya ng witchcraft o kung ano man, scheme o deceit. Ayan, ano pa ang energy mo ngayon? Ano naman ang iyong in-embodying energy? Wag mong patulay yung puta. Oh. Body and mind. Powerful and strong yung iyong energetic field, yung iyong aura. Yung chakras mo ay napaka-strong and balance and naka-align and walang blockage sa chakras mo, sa energetic field mo and sa aura mo. Pwede mangkukulam ito. O kaya hindi mamangkulam, napaka-ingit tira, evil ito na klase ng tao. Ito, naiingit na yan sa'yo. Guidance for you. Sino bang guide ngayon ng angel? Gusto ko lang guys ha. Gusto ko lang talaga itanong. Maganda na ako. Si Mumia. Endings and rebirth influences health and longevity. So yan. And anong message ni Angel Mumia? Mumia yun eh. Mumia. Yeah. Si Angel Mumia. Ano ang guidance and advice or guidance ni Angel Mumia? So using this deck. Yan, using this deck. You got a power. Tama. Powerful na yung aura mo. And, you got a power daw. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. No? Ma-resolve na yung situation mo. Gamitin mo yung abilities mo. Magagawa mo yan. You can do it. So, yan ang sinasabi ni Angel Mumia. Yan, si Angel Mumia. Ano yung gusto pang sabihin? Ay, yung guidance pa sa'yo, advice o message ni Angel Mumia. Huwag ka maging defensive. Pwede sa person mo o sa lahat ng situation. Kasi, kailangan mong buksan ang pintuan mo, no? Kung sa person mo man, kung mayroong mag-pursue sa'yo, kasi opportunity na yan eh. Para magbago situation mo, o sa career, o sa, wag ma-close yung door mo. Parang ganun ba? Open your door, no, to new opportunities. Wag kang maging defensive, wag kang matakot na magmahal muli, na sumubok, na sumugal sa relationship o sa negosyo. Pwede din ganun. Wag kang maging defensive sa kahit anong bagay. Ano pa ang in-embody mo energy? Maliban dyan. King of Earth, you are grounded. Kasi Earth yan eh. And secured, stable, comfortable, King of Earth. You're passionate sa work mo kasi may red dito. It's color passion. And motivation sa work mo, na motivated ka mag-work kasi practical kang tao, hardworking, yan, hardworking, and hindi ka tamad, yan, kasi King of Earth to, parang King of Pentacles din to, or King of ano pa ibang tao dyan? King of Pentacles, yan. King of Earth, parang King of Pentacles siya. So yan, grounded energy, earth energy, action-oriented. You're a doer. You're responsible. A good provider. Ano pa? Sensual. Ano kaya next na mangyari sa buhay mo? Kasi you've got the power. Ayos ko lang.
Ano kaya? Skip siya. Ano kaya ang next na mangyayari sa buhay mo? Because you got the power na daw, no? House. You will live secure, stable in your house, or else lilipat ka ng bahay, o may magkakaroon ka ng bahay o bagong bahay. Ganon, kasi it's related sa house. Or else sa bahay mo maging puno ng love, understanding, and you feel stable, secured. Kayo sa tahanan nyo, lahat kayo na nakatira sa tahanan nyo, sa bahay nyo, yan. Or else lilipat ka sa gantong bahay, magkaroon ka ng bahay, bagong bahay, o bahay talaga kung wala ka pang bahay. Yan. And peaceful yung paligid. Oh. Ano ba ang nakalaan na buhay na mangyayari sa'yo? Possible. Basta nakalaan yan. Abundant, prosperous, o yung nainggit sa'yo. Mas lalo siya mainggit pag nalaman niya, ito yung nakalaan para sa'yo na buhay mo. Lalo na kung ito na yung magiging buhay mo, na-experience mo, tinatamasa mong buhay, ay baka mahimatay siya sa inggit, guys. Bakit ikaw yung kinainggitan niya? Kahit na ang dami successful sa buhay na, no? Kahit hindi niya kinainggitan si Elon Musk? Kasi alam niya mataas na yun, hindi niya kayang pabagsakin, hindi niya naman kilala, hindi niya kapitbahay, hindi niya kilala, hindi siya kilala ni Elon Musk, no? Kaya sa tingin niya wala siyang right na mainggit doon kasi masyado nung mataas. Ikaw kasi, kaya kininggitan niya na para bang, anti niya kasi kaya ka niyang pabagsakin kasi ganyan ka lang, ganun yung tingin niya sa'yo, ganyan ka lang, na kaya ka niyang hilain, kaya ka niyang pabagsakin, na para minamaliit ka niya na kaya ka niyang pabagsakin kasi maliit ka lang. At lalo na kung sa inyo lang yan, banda, yan, kung kilala ka niyan, kung kapitbahay mo lang, mga ganon. Kasi yan ang kanyang mindset. Ganyan ang thought niyan, ganyan ang isipan niya na ikaw yung kaya. Di ba? Ang dami naman nagtagumpay sa buhay, ang daming successful, ang daming maganda ang buhay, na mayaman ang buhay, pero ikaw na parang na may mga pinagdaanan na kahit konti lang, no? Kahit konti lang yung naabot mo, ay ikaw pa yung yung gustong hilain pababa. Kasi nga, anti niya kakayanin kanyang pabagsakin. Kakayanin ka lang niya, kaya kanya pabagsakin. Kaya, para bang may right siyang, o parang tingin sa sarili niya, capable siya na hilain ka pababa o i-destroy ka, or pigilan ka na umangat o umasinso pa, o umangat sa buhay, o mamuhay ka ng na gusto niyang kontrolin yung buhay mo, gusto kanyang kontrolin o pigilan, o kaya ay dahil sa inggit niya, kadalasan yan pag mga ganyan, baka gusto ka pa niyang patayin. Kasi ganun yung mga driven ng inggit eh. Kasi meron yan. Kagaya ng yung parang close silang dalawa nun eh. Pinatay niya, kinulam niya. Dahil nainggit daw siya. Namatay talaga. Paano kasi yung pinagamutan niya, yung pinuntahan kong manggagamot natin, hindi naman talaga ako napagaling nun. Yung nagsabi may mission ako. Sure. Na manggagamot. Hula-hulaan niya lang siguro. Hindi naman daw siya manghula, pero ewan ko, tapos matanda na yun. Paano kasi, hindi naman kasi nakapagpagaling talaga ng kulam yun, mga lang, yung parang mabalis, mga yung tawas-tawas lang kasi yung nagagamot noon, yung nagpapagaling noon, yung pagkulam, hindi kasi hindi nga ako na pagaling noon dati pa, halos lahat ng magagamot pinuntahan ko na. Hindi yun, isa yun sa hindi nagpapagaling ng kulam. Kaya namatay yun, akala niya, naniwala siya doon na
magaling na siya. Kaya tuloy-tuloy yung sakit niya, lumala ng lumala. Hindi kasi siya nagpatingin sa ibang manggagamot. Hindi kasi siya aware. Malalaman mo talaga na wala ka ng kulang pagpantay na talaga yung dito mo yung tinuro ko na yan yun. Pagka effective yung manggagamot at kailangan talaga may pangontra ka niya kasi kung alam nila natanggal sa'yo, kung talagang determinado yung napatayin ka o i-harm ka, i-destroy ka, tuloy-tuloy yan. Hanap pa yan sila ng ibang klase ng witchcraft o dark arts para lang i-destroy ka. Kung hindi gumagana yung isang klase, ibang paraan ang gagamitin nila dahil inggit evil na yan namatay siya. Kasi hindi siya nagpatingin sa iba, naniwala siya dun sa isa lang. Kaya dapat magtanong, hindi lang sa isa. O magpagamot, hindi lang sa isa. Kasi of course, sabihin ng mga yan, magaling ka na, ganito, ganyan. Kasi syempre, para isipin, effective naman gagamot, no? Pero yun pala namatay. Kasi hindi nga effective. Kaya namatay. Hindi sa sinasiraan ko yun, Yung sinasabi ko lang totoo. Para kung sakaling magpagamot na yung may mga dyan, apektuhan ng mga ganyan, witchcraft, ay aware na hindi lahat ng magagamot na sabi magaling ka na. Ay, napagaling ka. Yun. Ito. Kasi kadalasan talaga ng mga na yan, evil. Mainggit lang. Kasi nga evil, the root of all evil is envy or inggit. Yan ang ugat ng evil. Yung inggit. Yan. Kaya nga tinatawag yan silang evil. Dahil sa inggit nila, manghalit sila, gagawa sila ng scheme and deceit. Yun na nga lang, close niyan, kukwentuhan sila palagi ata noon. Nainggit sa kwento nung isa, kasi may lupain mo daw yung isa dun sa Sus, Diyos mo yun lang, kainggitan niya, kukulamin niya. Nako, mabait naman yun, siguro naman pakwento lang yun. Sabi niya mayabang, kasi wala siya Yan ang problema sa tao, yung inggit. Masikap siya kung wala siyang lupain. Masikap siya para magkaroon siya ng lupain. Eto. Yayaman ka. May masagana. Magkaroon ka ng maraming business kasi fishes are business to Businesses. May malalaki, may maliliit na business. May napaka-abundant ng buhay mo. Yan. Dali lang mag-put up ng negosyo. Yan ang pag-alam ko. Basta may capital ka, at courageous ka, at brave ka na mag-risk sa business. And may kakayanan ka din sa business. Ganon. Mag-handle ng business. Sino bang hindi marunong sa business? Lahat naman ata marunong yan. Napag-aaralan naman yun Sa umpisa, kung palpak, kung hindi nag-work, kung hindi ka kumikita, sunod, try and try. Parang, lang yan kailangan mo lang ma-master. Ganon. Ganon yun. Kailangan talaga ng lakas ng loob at tapang. Kasi kung wala kang tapang at lakas ng loob, hindi ka mag-put up ng business. Kahit maniginig ka sa takot kasi nakamasayang, matalo, malugi ka, sayang ang kapital, ganun talaga yung negosyo. Business is risk also. Ganun talaga yun Kaya kailangan mong piliin, kailangan mag-isip, mag-research ka muna. Kung gusto mo ng sure bulan ba, nakikita kahit konti-konti lang. Kung ano yung secure, na hindi mawala yung capital mo. Kaya naman safe na business, bigasan. Kasi hindi naman mapapanis yan, hindi naman masisira yan yung bigas Pwede mo pang kainin kung hindi mabili. Kung hindi mabili, kung hindi maraming customer o hindi mabili, pwede mo ibenta sa iba. Hindi naman masisira yan. Basta-basta yung bigas. Basta hindi lang mabasa, di ba? Ganon. Hindi lang at-atin ng daga. Hindi ka malugi dyan. Hindi lang kainin ng mga daga. O kaya hindi lang mabasa. Yan. Basta ingatan mo lang.
Oh, yun ang isa sa ano, maganda. Okay, grocery. Depende din sa klase ng grocery. Yung mga ganun ba? Madaming umanda ang buhay sa negosyo. Basta matyaga ka lang at marunong ka lang din manage. Marunong ka lang, tutukan mo lang. Yun ang alam ko dyan. Hindi naman kasi ako ganun ka-expert dyan. Dahil hindi naman ako yumaman sa negosyo. Well, ay no, sa negosyo to, magkaroon ka ng maraming business, baka mag-umpisa sa maliit, no? And then, dadami. O mag-grow na mag-grow, baka maging company na, tapos makapag-put up ka pa ng ibang business. Diyan naman mag-umpisa yun eh. From the start, sa small, gano'n naman yun eh. You know what? Sa negosyo, minsan kikita ka pa kahit konti yung kapital mo pag hiyang ka sa negosyo na ganyang klase ng negosyo. Pag dyan ka hiyang, kahit konting kapital mo, mag-grow na mag-grow eh. Meron pa minsan na kahit malaki yung kapital mo, kahit kalahating milyon yan, hindi ka kikita eh. So, depende pa rin sa negosyo kung saan ka hiyang. Wala yan sa kapital. Nasa ano yan. Nasa kung hiyang ka. I think ganun. kung saan ka asin sa negosyo. Kaya risk lang. Pero yayaman ka daw. Possible sa business yan. Yayaman ka. Ay. Mas maganda ang magnegosyo kung may kapital lang. Kasi wala kang amo. Wala kang boss. Ikaw ang boss. At hindi mahirap. Parang ikaw yung boss, sipin mo yun. Ikaw yung amo. O, wala ka man tauhan eh. Sarili mo ang boss mo. Ano pa negosyo? Ayan. Yun nga lang, lalo pag umpisa pa lang, no? Hindi ka sure kung kikita ba o malulugi. Ganun lang talaga ang negosyo. Ayan. Baka nagninegosyo ka na, ay tuloy-tuloy na yan. Pero kung hindi pa, yun, start from the small. And hindi mo kailangan ng malaking kapital talaga. Kasi wala sa laki ng kapital yan. Kasi yun ang na-experience ko eh. Minsan, kahit malaking kapital mo, malugi ka sa ganyang negosyo, lugi ka talaga. Ganun. Mas malaki kalating milyon yan, mga maliit na yan. Dati malaki ang kalating milyon. Ayan. Naka, 1,000 ngayon, konting-konti, mabili mo. Para mabuhay na lang ngayon, mga politiko. Yung minimum ang sahod ngayon. Ay. Gusto na pambili ng yung basic lang talaga, basic needs, kulang pa. Yung mga nasa pisto, nasa gobyerno ang yung mayaman. Yung mayaman ang yung mayaman. Wala silang pakialam kung tumaas ang presyo ng bilihin. Kasi sila, milyones o bilyones yung kinukuha nila. They don't care. Kasi selfishness, greediness umiiral sa kanila eh. Wala silang care. Okay pa sana nung panahon ni Noynoy Aquino. Pagka tumaas ng konti yung mabilihin, karne, ay talagang inspect ni Noynoy talaga yun noon. Ni Noynoy Aquino, nung panahon ni Noynoy. Kaya yung baboy, maintain na talaga 90 yung limpo nun. Yung iba, 50 nga. Yung mga paa-paa mga tatter ng pig tatter, may tawag doon. Yung paa ng baboy, nasa 50 lang kilo nun.
Sa Makati pa kami noon nakatira. Sa Blue Bus kami na mamalingki kasi malapit lang doon yung tinitirhan namin noon. Yung inuupahan namin doon. Eh, malapit lang doon ang trabaho ng asawa ko noon. Murang-murang bilihin noon. Maluwag na maluwag sa amin yung sahod ng asawa ko. Wala pa hanap buhay noon. Panay pa pang grocery ko. Ngayon, Diyos mio, ang minimum na sahod na yun, nako, kulang pa. Sa basic needs lang. Kulang pa kung ilaasahan mo. Diyos mio talaga. Kasi walang pakialam ang mga nasa posisyon sa gobyerno. Sabihin na rason nila, lahat naman, pati sa ibang bansa, hindi, yun ang rason. Dito sa Pilipinas, malaki talagang pagtaas ng presyo ng bilihin dito. Dahil ang iniisip ng mga politiko, yung mangurakot na mangurakot. Kung sino-sino man sila. Ang iniisip nila yung magpayaman ng payaman. Ewan ko madala nila yan sa impyerno. Dahil sa ugali nila yan, sa tingin ko sa impyerno talagang bagsak nila. Dahil gahaman. Di ba nasa Biblia yan? Yung mga greedy, yung makapasok sa kaharian ng Diyos. Oh. Kala lang madala nila ito sa impyerno. Masunog lang. Dali nila yung pera nila doon. Kaya sunog lang kasi maapoy nandun. Kaya hindi man sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila masasave. Hindi sila muli mabubuhay dito sa lupa na to. Kasi yung pinapairal lang, greediness. Ay, sino ba nag-ano niyan? Bibigay ng mensahe na yan. Angels ba? O, angels. Yan. Para bang diesel lang ako eh. Diesel, yan. Totoo yan. Diesel lang ako, yan. Hindi nila madadala yan. Pwede naman sila magpayaman sa pagnegosyo. May pangkapital naman sila. May sahod naman sila sa pagiging politiko. May sahod naman sila. Hindi sila marunong makontento sa sahod nila. Magnegosyo sila para doon sila kumita. Alalahanin naman nila yung bayan nila. Yung nasasakupan, yung tao. Malaga yung honesty. Kaso lang hindi na umiiral dito sa Pilipinas eh. Umiiral selfishness, greediness, kasakiman. At kadalasan yan ang iniidolo ng mga tao. Kasi mapira daw. Hindi nila alam na tumataas ang bilihin dahil kurakut. Ano pa? Ang wala naman siguro nanonood dito na politiko. Cheap lang naman ito aking channel. Maliit na channel to. Pero kung yung manood, wala sila. Buhay nila yan. Kung magbago sila, hindi. Pero nasa Biblia yan. Ang mag-reading tao hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila masisave. Hindi sila muli mabubuhay sa mundo to. Saan sila mapupunta? Sa impyerno. Oh. Kaya hanggat maaga pa, huwag maging greedy. Huwag maging sakim, maging fair, maging honest. At huwag maging masyadong makasarili. May times na kailangan na unahin ang sarili, no? Like, yung palagahan mo yung sarili mo at yung maglagay ka ng boundary kasi merong maabusado at merong mapanlamang at mapanamantala. Kung baga ganun ba na unahin mo sarili mo na you have to protect yourself also, your peace, no? Yung maglagay ka ng boundary at unahin mo yung sarili mo at pamilya mo lalo sa mga basic needs kaysa naman ibigay mo sa iba hindi mo provide sa sarili mo, hindi mo masustentuhan yung pamilya mo at sarili mo, unahin mo pa iba, di ba? Unahin mo muna yung sarili mo. Maliban naman nakikita mong gutom na gutom yung tao at meron ka namang pagkain, inibigyan mo, di ba? Pero kung sobra-sobra naman yung masagana yung buhay mo, you can able to give, no? Share your blessing, di ba? Ganun lang yun.
Yun ay message ni Angel Mumia. Angel Mumia ba? Yes, Angel Mumia daw. Kay Angel Mumia yun ang message ha sa inyo. Sa lahat ng viewers kung sino man ang makapanood. So it's up to you. You have your own decision. Yan ay guidance lang at mensahe ng celestial being sa inyo ng angel. So yan. Ano pa ang darating sa'yo when it comes sa love life? Sino mag-pursue sa'yo? Sino kaya ang mag-pursue sa'yo? Parang pahalang pa, pero I think it's, sige, tanong ko na lang. Ano ba yan? Upright ba yan, Queen of Cups? Upright daw to, guys. Upright daw to. Pahalang ba? Ano siya? Emotional, sensitive kasi Queen of Cups. And fresh naman yung energy kasi color green and may water pa, no? Sensitive, emotional, o nagmamahal. Inaalaw niya yung sarili niya na magmahal, makaramdam ng pag-ibig, ganoon. Feminine, hindi ibig sabihin pag feminine, babae lang talaga, ha? No. Feminine, iba yon. Basta feminine, soft yung energy, mga ganon yun, yung feminine. Meron na lalaki minsan na feminine ang kanilang energy o yun ang strong sa kanila. May mga ganon na. So, babae o lalaki sa person mo, it depends, no. O in love itong sa person mo sa'yo, or in love or soft yung personality, caring, loving, affectionate. Anong tungkol pa dito kay Queen of Cups na to na mag-pursue sa'yo? High Priestess. Ano to siya? Manifestor or spiritual, o may alam sa spiritual, or else ay intuitive. Ayan. Ano pa ang tungkol kay Queen of Cups na yan na mag-pursue sa'yo? Ay, naghahanda na to na mag-message. Mag-message o kontakin ka. Ano ba yun? Naghahanda na siyang i-message ka? O yun, nag-antay na lang, oh. Naghanda na siya. Naghanda na nga siya, i-message ka. Pa-message daw to. I-message ka nito. So, ito naman kasi, guys, ay general reading. So, it depends kung sino ang makaresonate na sa mga reading na to. Hindi ko din alam kasi nagkinukaan ni Angel Mumia ngayon ng reading. Yan. So, yan. Hindi ko naman sinabi sa kanya na si ganito, ganyan ang readingan mo. Siya na ang pumili niyan kung sino-sino ang nireadingan niya. Kanino yung energy yung kinuha niya. No? Kanino yung energy yung kinuha niya. So, ay, naghahanda na daw siya, i-message ka. At ano yung, may ibon pati dito. Naghahanda, nagpe-prepare na yan, i-message ka. Sign of message. Nagpe-prepare na siya, i-message ka. Handa na siya, naghanda na siya. May ibon dito. Sign of message. No? Message, may ibon din dito. Diba? Ano ba yung feeling sa'yo ngayon ni Queen of Cups na yan? Dahil naghahanda na i-message ka. Eight of Cups, attracted na attracted to sa'yo, the Earth Mother. Yun lumabas. Attracted, para pang patay na patay sa'yo to. At, meron siyang, parang unstable, unsecure siya ngayon, ungrounded. And, lumalayo siya sa mga negative emotion. Iniiwasan yung ma-feel yung mga negative. Like,
O, tinatalikuran yung maramdaman o parang iniiwasan niya o tinatalikuran yung mag-isip ng o yung kaya yung maramdaman yung parang mga fear, yung merong mga obstacle, yung merong mga complication, yung mga ganun ba, yung negative, kasi negative, magpa-atras lang sa kanya yung parang maging negative yung thought niya. Yan, iwasan niya yun. Yung mga ganong feeling na yung parang magpapa-hold back lang sa kanya ba, no? Yun. Meron siyang mga nirelease din, mga tinanggal sa ano niya. Ito na yung iniiwasan yung mga negative, no, na yung magpapa-hold back na sa kanya na i-message ka. Yun ang iniiwasan niya, yun ang tinatalikuran niya. Like yung parang naging mahina siya, yun ang tinatalikuran niya, yun ang iniiwasan niya na ayaw niyang maramdaman yun. Ayaw niyang bigyan ng puwang yon sa buhay niya. Tumalikod na siya sa ganun, no? Yung parang yung nagpapa-emosyon, yung nagiging emotional lang siya. Yung hindi siya nagiging driven na i-message ka, yun ang tinalikuran niya. O, yan. Mayroon siyang mga nirelease. Ano yung mga nirelease niya na yan? Mayroon siyang nirelease eh. The Horned God. Ano pa? Ano itong nirelease ni person mo na yan? Yung pagiging immature. Yan. Yung parang yung mga excited siya sa yung parang nag-adventure siguro to o unang hunting o yung mga ginagawa niya na ang gusto niya ay yung pinipili niya yung peaceful lang yung buhay niya, yung isipan niya, yung kung saan siya excited na gagawin niya, na i-pursue niya, na driven siya ng mga excitement niya, kung ano exciting para sa kanya, kasi parang immature pa, yung immaturity. Yan, and yung kung mahilig tong pumunta sa mga gubat, alone, tapos mga hunting, yun ang nirelease niya. At ito at naghanda na siya ngayon, no, na i-message ka. Ayan. Yung parang laro-laro, hindi naglalaro. Yung parang kung ano yung nagpapa-excite sa kanya. Mga ganon. Pwede. Yung kung ano yung nagpapa-excite sa kanya. Yan. Upright ba yun? Kung ano yung nagpapa-excite sa kanya na parang distractions ba yun? Mga distractions. Yun ang mga nirelease niya. Yan. Dahil ikaw na ang pagfokusan nito. Ikaw na ang pagtuunan niya ng pansin. Ang i-message ka. Kasi may mga distractions din. Yan. Like yung mga hilig niya. Kung kunwari, mahilig siya mag-hunting. Mahilig siya pumunta sa mga gubat o mag-hiking. Or else yung mag-adventure. Mga ganon. O kung ano yung mga gagawin niya na exciting para sa kanya. Exciting. Yan. Kaya wala lang panahon para i-message ka o kontakin ka o pagtuunan ka ng pansin. Ganun ba? So, ano yung gusto sabihin sa'yo ang galing mag-guide ni Angel mo, Mia. Lahat naman sila. Ano yung gusto sabihin sa'yo ni Queen of Cups na person mo? Na handa na i-message ka? It was my fault, but I blamed you. Kasalanan daw niya, pero sinisi ka niya. So, kilala ka na nito. O kilala niyo ng isa't isa. Pagka ganyan. Meron pa bang mga new person na interested sa'yo? Oo, meron. At gusto mag-reach out o gusto mag-offer ng cup of love sa'yo. Yung new person or yung mga new person. Ano ba nagustuhan sa'yo ng new person? Ano nagustuhan sa'yo ng new person?
you're a hero. Ayan, yun ang nagustuhan niya sa'yo o nila sa'yo. Kasi you are brave and may pagka-protective, no? Ganun ang hero eh. And you are brave and courageous na i-save yung like animals or tao man. Hero ka nga daw eh. You're a hero. Siguro nakita nila na maawain ka, matulungin ka, or yung meron kang sinesave yan. Pwede kahit hayop. O kaya tao, kunwari may nalunod no sinave mo, ganun. O kaya ay kahit na hayop na nalunod, sinave mo kasi hindi mo matiis, no? Ganun yun eh, pagka maawain ka, may empathy ka, hindi mo matiis yan. Hindi ka selfish, no? Gagawa ka ng paraan para tulungan yan. Ganun. O kaya ay tao na 50-50, like marunong ka mag-CPR. Okay. Ano pa? You're a hero daw eh. O kaya ay hayop na kahit nagugutom na hayop na binibigyan mo ng pagkain. O, na-save mo sa gutom, o, diba? O kaya ay tao na nagugutom, no? Na gutom na gutom, o nagugutom, binigyan mo ng pagkain. O, na-save siya sa gutom, nalamanan yung tiyan niya. O, diba? Parang hero na din yun. O kaya ay ano pa? Basta may sinisave ka, ganun ang hero eh. And then, hindi ka nagpe-pretend, no? Hindi ka naglalagay ng mask, pinapakita mo yung totoong ikaw. You're so pure kasi puti ito. Yan. Kahit na isipin ng iba na you're weak, na pag nalaman nila yung totoo, or else kasi parang nakapiring yung mata nito dito eh. O kaya ay naapektuhan ka, ano, kasi parang umiiyak dito, na parang umiiyak ka, gano'n, pinapakita mo na minsan umiiyak ka din, or may pinagdadaanan ka, na sinasabi mo yung totoo, kasi tinanggal yung mask eh. Na pinapakita mo yung totoo, no, kung ano talaga yung na-experience mo sa buhay, o na-reveal mo, o hindi mo tinatago kung ano yung totoo mga nangyayari sa buhay mo, o na-experience mo sa buhay mo. Wala nang masama dun eh. Kung gagamitin ng iba yun para atakihin ka, pag alam nilang weak ka, na vulnerable ka, ibig sabihin, mga evil yun. Wala yun silang awa, wala din yun silang konsyensya. Kasi mag-take advantage sila kung sino yung weak, kung sino hindi nilang kaya-kayanin nila, lalo kung kaya ang hilig na atakihin ng mga psychopath at ng mga evil na mga tao, yung weak. Yung tingin nilang kaya nilang atakihin, pero pag alam nilang malakas, mayaman, ay hindi sila ma-atake kasi alam nila hindi matatalo lang sila. Hindi naman nila kaya. Oh, 'di ba duwag yung mga yan. Pero afterlife, good luck. Good luck. Kaya ilagay yung kanilang kaluluwa sa mga pinagagawa nilang kaibigan na yan at kapulisyan. Yung alang greedy, di ba? Hindi magmamana sa karyaan. Paano pa kaya yung mga ganun? Di ba? Hindi masasave na kahit greedy. Kaya kung ayaw yung ano sa mga greedy dyan, kung mayroong greedy pa, ay baguhin nyo ng sarili, mag-transform kayo, no? Na baguhin yung sarili, huwag kayo mag-greedy. Di ba? Kasi hindi daw magmamana ng karyaan, nasa Biblia yan, di ba? Yung mga greedy, hindi magmamana ng karyaan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi muling mabubuhay yan dito sa lupa. Ibig sabihin, itatapon sila sa impyerno. Saan pa may lalagay? Kasi hindi magmamana ng karyaan. Ibig sabihin, hindi sila masisave. No? Ganon. So, ako ay taga-explain lang. Parang visual ba? Ganon guys. Taga-paintindi, taga-paliwanag. Yan. Yan ang aking role. Nagustuhan niyo ba explanation ko? O nakakairita?
Kasi masyadong totoo. Actually, inano ko lang yan, in-interpret yung mga messages nila. And then, ito din, dito, guide, through pictures, baraha, yan. Sa cards. Diyan. Ito naman si Queen of Cups. Anong nagustuhan niya sa'yo? Tingnan natin. Si Queen of Cups, anong nagustuhan niya sa'yo? Bakit gusto kanyang i-message? Char. Death and rebirth. Kasi bakit gusto kanyang i-message? Kasi gusto niya ng new beginning, a rebirth sa inyong dalawa. So, ano nagustuhan sa'yo? Dalawa kasing tanong ko huli ang sinagot, no? Na bakit kanya gusto bakit kanya i-message? Kung bakit gusto kanya i-message, no? Pero ano nagustuhan sa'yo ni Queen of Cups na yan? Kasi you are strong, and kung alam niyo palagi ka nagme-meditate, kung nagme-meditate ka, yun din kasi nagme-meditate naman yan dito, di ba? O kung hindi man yan dahil strong ka, yung aura mo, yung personality mo, powerful or strong, you know, and so fresh kasi color green fresh yellow green, no? Yellow green, and then balance and active yung mga chakras mo, strong yung personality mo, strong, and lumalakas pa ng lumalakas, o di ba? So ano pa ang nagustuhan sa'yo ni Queen of Cups na yan? Kasi strong ka talaga, powerful, strong, ayan, strong yung iyong personality, yung pagkatao mo, yung aura mo, you are parang may authority, o di ba? Parang tapang, pati brave. Yan, brave and confident. And kasi color ng fire to So, confident, brave, passionate, bold, and daring. Intense, kasi fire, no? And ano pa? Meron pa to. Nasabi ko na yung fiery. Meron pa yan. May believe ka sa sarili mo, self-assured. Yan. Ano yung gusto sabihin sa'yo? May Queen of Cups na yan, na person mo na naganda na i-message ka. Ano ba yun? Para in reverse ata. In reverse. What's with the Wheel of Fortune in reverse? Malungkot siya, no? Na hindi siya naging masiyahin, naging malungkutin siya kasi hindi siya sinwerte, no? Hindi siya sinwerte. Dahil hindi kanya nakasama, dahil hindi siya kontento sa buhay niya without you. Yan. And then, ano pang gusto sabihin sa Queen of Cups in reverse na yan? Na hindi na siya nagja-juggling pa. Ayan. And kahit na may madami siyang option o madami siyang choices o madami siyang pagpipilian, na kahit may madami siyang choices or option or pagpipilian, madami nagkakagusto sa kanya, ikaw ang pinipili niya. Kasi malungkot nga siya, hindi siya kontento sa iba. Hindi siya kontento sa buhay niya without you. Ikaw lang ang kulang sa buhay niya para makontento siya. And bakit pati? Kasi nagsasuffer siya, nagdurusa, nahirapan siya pag wala ka. Kasi na parang wala talaga siya. Na parang hirap na hirap siya. Hindi financially, kundi emotionally yan. Na parang
yung dinadamdam niya talaga, umiyak siya, yung ganyan, nadurusa siya emotionally, nahirapan siya, no, na parang na left out in the cold, gano'n ang naramdaman niya, pag wala ka sa buhay niya, na hindi siya masaya, hindi siya masiyahin, instead ay nagdurusa pa, nahirapan, hindi niya matanggap, yung gano'n yung situation ninyo, hindi niya matanggap, na wala ka sa buhay niya, gano'n, kaya nagdurusan siya, nahirapan siya, yan. Lalo na kung naka-move on ka na at okay ka na at ikaw tanggap mo na wala siya sa buhay mo, na hindi na kayo magkatuluyan. Siya hindi niya tanggap. Yan, kaya nahirapan yan. Yan, nagdurusa siya. Anong meron sa'yo na talagang niiyakan niya? Kasi hindi ka superior, no? Hindi ka mapanlansi, hindi ka superior na klase ng tao. Hindi ka siguro mapagpakumbaba ka, submissive na klase ng person yan pati. Kasi 5 of Swords in reverse, submissive ka at hindi ka superior. Yun. At ano pa yung dahilan kung bakit iniyakan ka niya. Kasi ikaw ba to na 8 of ano dyan? Hindi. Siya yan? Hindi. Connection nyo? Hindi. Situation nyo, yung situation nyo, na hindi nagtuloy-tuloy kasi, no? Hindi nagtuloy-tuloy yung effort niyo sa isa't isa, yung relationship, o kung ano meron kayo dati, hindi nagtuloy-tuloy, kaya umiiyak siya. Kasi hindi nagtuloy-tuloy. Oh. Dahil madami naman siyang, baka inisip niyan dati, madaming available, madaming pagpipilian, madaming nagkakagusto sa kanya. Kaso lang, hindi niya matanggap, hindi din siya masaya pala kahit wala, kahit na madami siyang option or pagpipilian, kasi ikaw pala talaga ang gusto niya, dahil ikaw ang gusto niya talaga niyan, dahil na in love sa'yo, ganun ba yun? Na in love kasi siya sa'yo, yan, kaya ganyan siya. So ito na lamang guys for collective reading.